Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga makatanggi itong si Zoe matapos silang makita ni RJ at Lynette na magkasama nitong si Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kalat na sa Apex kung ano ang totoong pagkatao ni Zoe. Mas naniwala nga silang lahat sa kumakalat na balita matapos magpanggap si Zoe na magpapatiwakal sa taas ng rooftop. At dahil nga sa ginawa ni Zoe at plano nilang dalawang mag-ina ay napaniwala nila ng husto si Annalyn at si RJ. Dito nga ay nagtagumpay ang plano ni Zoe at nitong si Moira. Wala namang kaalam-alam itong si Zoe na may nakakaalam pa ng sikreto nilang mag-ina, bukod dito kay Justin at Doc Lyndon. Ito na nga ay si Eric. Walang kaalam-alam si Zoe na nabunyag ng lahat ni Eric kay Giselle ang sikreto nilang mag-ina. Kaya gumawa agad ng paraan si Giselle upang balaan ang pamangkin na si Annalyn tungkol sa pekeng kapatid na si Zoe. Huwag raw masyadong pagkatiwalaan si Zoe. Huwag raw ibigay ni Annalyn ang 100% tiwala kay Zoe. Bakit? Dahil alam na ni Giselle kung ano talaga ang totoo, na matagal na silang niloloko at pinapasakay ni Zoe sa mga pagsisinungaling sa pagkatao nito. In short, ay matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni Obeng. Kaya naman labis itong ikinabigla ni Annalyn. Bilang curious nga itong si Annalyn ay nagtanong siya sa tita niyang si Giselle kung paano nasabi ni Giselle na matagal nang may alam si Zoe sa pagkatao niya. Dito na nga inamin ni Giselle na si Eric mismo ang nagsabi sa kanya. Dahil bago pa ang pagkikita ni RJ at Justin ay nasabi na ni Justin kay Eric kung ano ang sikreto ni Zoe. Nang hingi raw kasi ng payo si Justin dito kay Eric kung sasabihin ba ni Justin ang nalalaman niya sa pamilya Tanyag. Kaya pinagsabihan ni Giselle si Annalyn na hindi daw nila alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Zoe. Baka mamaya ay tinatraidor sila nito. Dahil nakuha nga ni Zoe na magpanggap sa kanila na walang kaalam-alam. Kaya pinag-iingat ni Giselle si Annalyn sa lahat ng maaaring gawin sa kanila ni Zoe. Ngayong halos parang nagiging close na nga ulit sila nitong si Zoe. Sa kabilang banda, dahil sa eksenang ginawa nitong si Zoe sa Apex, kumalat ang video ng pagtangkang pagtapos ni Zoe sa buhay niya sa taas ng rooftop. At nakarating kay Doc Carlos lahat ng ginawa ni Zoe. Kaya sinadya ni Doc Carlos si Zoe sa kondo nito upang itanong kung ano talaga ang totoong nangyari. Ikinagulat ni Zoe ang pagdating ng tunay na ama na si Doc Carlos sa kondo nito. Nag-usap silang dalawang mag-ama. Nag-inom si Doc Carlos habang kausap si Zoe. Alam na ni Doc Carlos na nanumbalik na ang memorya ni RJ at tinanggap ni RJ si Zoe bilang isang anak. Kahit ang nanumbalik sa alaala ni RJ ay hindi niya tunay na anak si Zoe. Nagpunta si Doc Carlos kay Zoe para manghingi na rin ng tulong kay Zoe. Gusto raw ni Doc Carlos na sirain ang relasyon ni RJ at ni Lynette dahil pinaniniwalaan pa rin ni Doc Carlos hanggang ngayon na sa kanya lang si Lynette at walang ibang makikinabang kay Lynette kundi si Doc Carlos lang. Bagay naman na kinontra nitong si Zoe. Tigilan na raw ni Doc Carlos ang daddy niyang si RJ. Hayaan na raw si Lynette at si RJ kung ano ang gusto nilang gawin. At maging masaya na lang si Doc Carlos kung saan masaya si Tita Lynette niya. Dahil kahit kailan ay hindi na sila magkakabalikan at magkakaayos na dalawa. Dahil sa dami ng kasamaang ginawa ni Doc Carlos. Nagsabi si Doc Carlos na hindi niya maipapangako daw kay Zoe ang gusto nitong mangyari. Dahil kay Doc Carlos lang raw si Lynette. Paalis na sana si Doc Carlos nang biglang tumunog ang doorbell sa kondo nitong si Zoe.
kaya nagimbal ang mag-ama. Wala naman daw inaasahang bisita ngayon si Zoe, kaya nagtataka siya kung sino ang nag-doorbell sa kondo niya. Sililip ni Zoe sa butas ng pinto kung sino ang nasa labas. Dito na nakita ni Zoe si Lynette at si RJ. Lalong kinabahan si Zoe dahil magkasama sila ngayon ni Doc Carlos. Dali-daling pinagtago ni Zoe si Doc Carlos sa isang tagong lugar. Natatakot si Zoe na baka hindi makapagpigil si Doc Carlos at bigla na lang lumabas at kunin itong si Lynette. Mapapahamak talaga ang buhay nitong si RJ at si Lynette. Pagtapos magtago ni Doc Carlos ay binuksan na ni Zoe ang pinto ng kondo niya. Tinanong agad ni RJ si Zoe kung bakit matagal bago binuksan ni Zoe ang pintuan niya at bakit may alak sa lamesa nitong si Zoe. Sino raw ba ang kasama ni Zoe sa loob ng kondo? Bilang anak ng sinungaling nitong si Zoe ay gumawa ng paraan at umisip si Zoe nang sasabihing palusot kay RJ at kay Lynette. Palusot na kung saan ay hindi rapat siya paghinalaan ni RJ at ni Lynette. Sinabi ni Zoe na nagbabawas lang siya ng stress at alak lang ang magpapakalma sa kanya. Dahil hanggang ngayon ay niisip pa rin raw ni Zoe ang tungkol sa pagkatao niya. Naniwala naman agad si RJ kay Zoe. Nagsabi si RJ na nandito lang silang dalawa ng tita Lynette niya kung kailangan ni Zoe ng makakausap. Tinanong ni Zoe kung ano ang sadya nilang dalawa ni Lynette. Sinabi lang ni RJ na gusto niyang magkabati si Zoe at si Lynette. Tutal naman raw ay unti-unti na nilang naayos ang buhay nila. Kaya oras na raw siguro para magkapatawaran silang dalawa. Nagpanggap si Zoe na pumapayag na siyang makipag-ayos dito kay Lynette. Hindi mapakali si Zoe habang kausap si RJ at si Lynette. Dahil hindi kontrolado ni Zoe ang utak ni Doc Carlos, baka mamaya ay biglain silang tatlo ni Doc Carlos at magpakita ito sa kanilang tatlo. Malamang raw ay mabubuking sila kung bakit magkasama silang dalawa sa iisang kondo. Mapipigilan kaya ni Doc Carlos ang sarili na hindi lapitan ang pinakamamahal niyang si Lynette? Mabubuking kaya ni RJ at nitong si Lynette na magkasama si Zoe at si Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!